tungkol sa business. Kasi gusto kong lumawak yung kaalaman ko, gawa ng nag-uumpisa pa lang kasi ako. Hindi pa ako masyadong sa... Ayan, meron akong burger, yung fries, tapos meron akong mga prutas, tapos itong isaw-isaw. Pero ito ang bestseller ko. Ito ang mabili sa akin. Ang topic po na kaya kong paglaanan ng oras at mapang panahon ay yung pag-aaral ng Diyos, siyempre po. Sa panahon po natin ngayon, madami ng pinagkaabalan yung mga tao, katulad ng kalayawan, yung mga iba't ibang uri ng kasamaan po, siyempre. Isa rin po yung sa natutunan namin sa mga ngaral namin na dapat paglaanan talaga natin ng oras at mahabang panahon yung pag-aaral ng Diyos kasi yun po yung paraan para tayo maligtas at makapunta po sa langit. Pamilya po ang inuuna ko po para buhayin sila. Ang focus ko ngayon sa buhay ay maghanap buhay araw-araw. Saka sa Diyos para iligtas sa araw-araw na paghahanap buhay. Eh kung makakatulong sa pamilya ko pwede. Ganun no, kung makakatulong sa pamilya. Liliit pa kasi ng mga anak ko kaya kailangan maghanap buhay. Kaya focus ako sa hanap buhay. Sa mga taong nakapaligid, kapag may mga lumalapit o hindi naman talaga lumalapit, nagkataon lang na napapunta sila sa akin. So yun, nagbibigay talaga ako ng oras para makapagkwento man lang sila kasi may mga tao talaga na wala nang time para sa mga ganun. Di po ba kayo interesado sa mga ibang usapin, lalo na po sa mga social media, sa balita? Hindi masyado akong interes. Kasi talagang yun talaga yung nangyayari. Kaya lang, pag palagi yun ang makapakinggan mo, na-stress ako. Yun. Siguro po yung usapin patungkol sa kalusugan. Sa dami na po ng sakit na nararanasan ng ating bansa, di naman lingid sa kalaman na lahat tayo nakakaranas ng mga sakit. Pag tuwing napag-uusapan ang mga sakit, nandun ako palagi para i-share sa mga katrabaho ko or mga kaibigan ko at maging sa pamilya ko tungkol sa mga kung ano yung mga remedy or kung ano man yung mga dapat gawin na hakbang para maging maayos at maging healthy ang bawat isa. Siguro yung topic pong yun is about sa mga memories. Kasi lahat naman po tayo nanggaling sa pagkabata. So habang tumatanda po tayo araw-araw, kahit nga mga nangdaan lang po kahapon pwede po natin ikwento, di ba? So yung mga memories, kung saan po kung ano yung mga napagdaanan natin, paano tayo naging better. Tapos kahit yung mga pagkakamali natin noon, pwede natin may kwento para maging makapagbigay advice na rin or experience. Masabi mo sa mga tao kung ano yung mga share mo sa kanila. Yun lang. Kasi sa religion, marami kang mapupulot na aral. Lahat na halos na usapin, nasa religion, napapanood sa religion, lalo kung nagbabasa ka ng Bible. Ako, para sa sarili ko, religion ang gusto kong pag-usapan. Sa mga aral, at pampamilya, pangkaibigan, lahat halos nandun na sa religion pag yun ang pinag-usapan natin. Kaya na sa akin, religion, lalo ako, mahilig ako sa usapin na pan-Diyos. Ngayon, sa mga gawain, active din ako sa gawain sa religion. Tulad ngayon, naandito kami, gumaganap ng tungkuling tinanggap namin sa Diyos. Yun, yung gusto kong pag-usapan, religion, di ako magsasawa. Kahit buong buhay ko, religion. Kasi yun ang pangarap ko. Maanib sa totoong bigay. Ang conversation o pakikipag-usap ay isang mahalagang bahagi ng karanasan para sa mga tao. Ginagamit ito para mag-share ng ideas, saloobin at damdamin. Ang pakikipag-usap ay nagiging daan para magkaroon ng pundasyon ng ating mga relasyon sa ibang tao. Ilan sa mga madalas pag-usapan ay ang tungkol sa lagay ng panahon, arts and entertainment, at sports. Pero ayon sa Biblia, ano kaya ang inirekomenda na dapat pag-usapan? Kung paano sa panahon ni Noe, nalilibang sila sa kain, inom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Biglang-bigla dumating yung paglipol, yung baha, nilipol sila lahat. Para rin sa Sodom at Gomora,
Kumakain sila, umiinom sila, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, nagtatanim. Kumbaga, normal na normal ang buhay nila. Biglang pag-alis ni Lot sa Sodoma, kinuha si Lot nung anghel, umulan mula sa langit ng apoy at asupre, nilipol silang lahat. Kaya po, napahamak sila. Baka ngayon ang mangyari sa atin, ganun din. Baka libang na libang ka sa computer, saka sa cellphone. Lahat hulalos ng tao ngayon may hawak na cellphone, pati matatanda eh. Paghapon, puro cellphone na lang ang inaatupag. Wala nang panahon sa Diyos. Minsan, di na nagsisimba. Yung iba, pagdating sa relihiyon, wala silang gana. Pero ang gusto nila, pasyalan, kainan, mga handaan, yun ang mga gusto ng tao. Baka biglang-bigla dumating ang Panginoong Hesus, kawaawa naman po tayo, pati ang ating mga pamilya. Kaya nag-aanyaya kami, maghanda tayo. Ako po kasi naniniwala, hindi na masyadong matagal na matagal. Malapit na lang matutupad na lahat yung hula sa Biblia, babalik na ang ating Panginoong Hesus. Sana bago siya bumalik, makita po tayo na naghahanap tayo talaga ng kaligtasan. At yun po ang aming inio-offer sa inyo, mga kapatid. Makisama kayong mag-aral, magsuri. Basta't makinig lang kayo, magdala kayo ng lapis at papel. Isulat nyo talata, mag-aral kayo sa bahay. Bigyan po nating panahon ang Diyos. Dadating po kasi ang panahon, kakailanganin natin ang Diyos sa buhay natin. Pagka tayo nagigipit, at tayo may mga hinaharap na mga iba-ibang mga problema sa buhay, kailangan natin ng Diyos. Baka tayo mapasama kung hindi natin bibigyan ng panahon ang Diyos sa ating mga buhay. Unang ating obligasyon, hanapin natin ang Diyos. Samantalang siya'y masusumpungan. Pakinggan niyo po ang salita ng kasulatan. Hanapin ninyo ang Diyos, ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Nakasulat po sa Biblia yan. Samantalang meron tayong panahon, meron tayong pagkakataon, hanapin natin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Samantalang siya'y malapit. 55. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Samantalang, ay ibig sabihin samantalang, while you still have time. Kasi baka mawalan ka na po ng panahon o pagkakataon. Kasi hindi naman tayo laging buhay. Dadating ang araw, ayaw natin gusto. Maaari tayong magpahinga. Kaya samantalang meron pa tayong panahon, hanapin na natin ang ating Diyos na ating paglilingkuran.